Isa sa pinakasikat na campsite sa Zambales ang Tila Paraisong lugar na ito. Sinong hindi mamamangha sa napakagandang lawa? Sa kabundukan, at sa kapatagan na napapalibutan ng damo at pine trees. Ang lugar na ito ay open sa lahat. Sa barkada, sa pamilya, at sa couple na gustong mag-relax sa napakagandang view. Dalawang pwede mong daanan papunta sa lugar na ito. Andyan ang bangka kung trip mo ang by water. Nakapunta na kayo sa New Zealand. Passport, labas po yung ano. O sa mas challenging na daan sa dike. Kung di ka pa nakapunta sa lugar na ito, halika't samahan mo kami sa aming adventure. Ako, aking asawa, at si Kobe gamit ang aming kulong-kulong. Episode 2. Tara at sabay-sabay nating puntahan ang Mapanuepe Lake o sa mas kilala sa tawag na The New Zealand of San Marcelino, Zambales. Dito na tayo sa dike. Buti na lang wala tayo masyado nasasalubong na ano, na mga truck. Hindi siya masyadong malikabok ngayon. Swerte na rin. So kahit saan naman guys, kahit saan kayo dumaan, kahit ano namang navigation app yung inyong gamitin, iisa lang ang babagsakan yan. Pag sinearch nyo yung New Zealand dito sa Zambales, San Marcelino, dito lahat ang bagsak niyan. So okay lang kahit saan kayo dumaan. Nung kami kasi noon, marami kami dinadaanan dahil hindi lang naman ito isang beses na nakapunta kami dito. Maraming beses na pero hindi kami nagpo-vlog. So parang video lang, gano'n. Tsaka kitang-kita mo na dito guys yung solar power plant na ginagawa. Ayan. Kita mo yung solar power plant. Ayun o, ang lawak. Buti na lang at nagdilig sila ng kalsada. Hindi na masyadong malikabok ng mga makakasalubong natin na truck. So dito guys, makikita natin yung ano, yung mga truck dito. Sa sobrang lawak ng kapaligiran, makikita mo parang ano na lang sila, mga laruan. Buti na lang si Mrs. merong ano, face mask. Si Kobe wala. Kobe! Walang face mask. Pag kumanang ka guys, doon yung papunta ng mismong Aglaw. Tapos dito naman sa kaliwa, yan yung papunta na ng Hardcore. Pag kumanan ka doon guys, yun nga sabi ko, diretso ng Aglaw yun, doon ka magbabangka kung gusto mo magbangka. Yan. Nagkaroon na ng magandang bridge dito. Dati kasi guys, nung araw, merong
dalawa yung daan dito eh. May pababaan dyan, meron doon. Pero sumatotal, doon lang yun sa dulo. Doon lang sa dulo ang labas nun. Kita nyo yung solar power plant na yan, na napakalaki at napakalawak. Yun ang dahilan kung bakit na-improve tong daan na ito. Ito na yung pinakamagandang daan na madadaanan mo papunta doon. Kasi ito yung daan papunta doon sa ginagawang solar power plant. Pero hindi tayo dyan dadaan guys, hindi tayo dyan dadaan kasi gusto natin yung medyo challenging para sa ating kulong-kulong eh, di ba? Kaya tara, doon tayo sa yung metal bridge. Grabe yung pakyatang dito. Baba ka muna yata, Han, para hindi ka matagtag. So guys, pinababa natin si Mrs. kasi masyadong matagtag. Lumiko. Talagang hinahatak niya dun eh. So bababa muna ulit tayo guys. Tapos bibelo tayong paakyat. Ayan. So nakaikot na tayo. Alis ka dyan, Ruby, alis ka dyan. Dito na lang ako dadaan. Ayaw talaga. Hirap talaga. Isa pang try. Tumungkod eh. Ay, napakahirap naman yung iliko. Yun! Nay, wala na, tumukod na siya sa lupa. Isa pa. Ayan na to. Dito niya kasi ako pinupunta eh. Isa pa. Yun! Woo! Akyat din. Hali na kayo, Han. Medyo nakakatakot na dito guys, dumaan. So guys, magdidikit lang tayo ng sticker. Alright. Dito na lang. Para pag may stop dito sa bridge na ito at tatapat sila dito mismo, dito mismo sa may ilog, makikita nila itong Uncle Seth TV. Right.
daanan. Kasi yung bakal niya medyo liko-liko na eh. Kaya hindi na rin siya advisable siguro na daanan. Talagang, uy! Uy, dahan-dahan. Bakit? Uy, kaya ba? Grabe! Tumaas! Grabe yun. Intense nun ah. Kala ko tataob na tayo. Woo! Sarap! Dito kasi tayo sa dati ka namin dinadaanan. Mas okay din, kaya lang pag mga 4 wheels syempre hindi makakadaan dun sa bridge. Tapos yung bridge na bakal yung dinaanan natin kanina. Kaya yun yung pinaka the best na daanan nila, yun sa kabila yung bago. Kaso nga lang, mas mapapabilis pag dito. Kaya yung ibang mga katutubo na kababayan natin dyan, mas pinipili na doon pa rin dumaan. Kasi nga mas okay nga naman, mas makakatipid sila sa gas. Tapos dito pag nagkamali ka ng dinaanan dyan, dito somewhere dyan sa parting dyan, meron kaming tinulungan nung nakaraan ni Tita Carla. Bali na lubot sila, hindi nila alam yung way. Napalahaw. Oo, napalahaw. Kaya tinulungan natin. Tinulak-tulak lang natin siya. Nung last time na nagpunta kami dito na naka-single kami ni Tita Carla, dyan yun kami dumaan. Yan, yung parte na yan. Kung 4-wheel drive gamit mo, okay lang, walang problema. Kasi kami yun, medyo semi-enduro yung gamit ko, kaya okay lang din. Pero kung tutusin talaga, dapat lalagpasan mo yun, diretso hanggang dun. Lalagpasan nyo yun, yung way na yun, para hindi kayo mabalaan. Kasi masyadong malubot dyan eh. Kaya bibihira yung dumadaan doon. Kaya kung hindi ka naman din sanay, or first time mo na pumunta dito, para sigurado, meron naman tayong mga kababayan dyan na katutubo, i-tour ka nila papunta at saka pabalik. Depende na lang sa'yo kung anong gusto mo. Kaya lang mukhang malubot na dito guys. Malubot na naman tayo. Gusto niya pala doon dumaan. Talagang sabi ko na yung kulong-kulong natin may sariling daan to. May parte rin na malubot. Pipili ka lang talaga ng mga bakas dito kung saan yung mas matigas. Minsan nga, kaya alam nyo kaya dumami ang bakas dito, kasi nga pag malubot na, lumilipat sila dito sa may mga damo. Siyempre yung sa may madamo, doon yung matigas. Kaya ayun, nagkakaroon ng bagong bakas. Bahala kayo, pero sa akin, ang suggestion ko, doon na lang kayo sa bagong daan. Doon na lang kayo sa bagong daan. Kasi walang kahirap-hirap doon guys. Kahit na lumayo man yung dadaanan nyo, okay lang. At least, di na kayo mahirapan. Dito sa parting ito na siguro ang pinakamalubot na aming nadaanan. Ilang beses kaming nabalahaw sa parteng ito. Mabuti na lang at may napadaan, tinulungan kami upang makatawid sa lugar na ito. At dito ko na nakilala ang family ni Kuya Jimmy. Sila nagsabi na nasira na ang dating daan, gawa ng bagyong Christine. Mas malayo na naman ngayon ang bagong ruta. Kaya naman amin nilapitan at amin nasaksihan ang bakas ng pagwasak ng bagyong Christine. Kaya naman nagpa-tour guide na kami upang mapabilis ang aming biyahe. At sa sobrang lubot ng daan, ilang beses pa kami nabalahaw. Jay,
banger, kay banger. Hindi na ako nakatiis at pinaupo ko si Kuya Jimmy sa aking likuran. Nang sa ganon kami makapagkwentuhan. Dekada 90 nang pumutok ang Bulkang Pinatubo at isa na nga ang Sambales na lubos na naapektuhan dulot ng malakas na pagsabog. Dito isiniwalat ni Kuya Jimmy ang malagim na pangyayari ng mga panahong iyon. Pumutok na. Wala na, nagkahiwa-hiwalay na. May napunta pa ng Palawan. May napunta ng Mindanao, Mindoro. Kasi alas yung tatay ko noon, nasa kananay ko, iniiyakan niya yung mga hayop, mga matay na. Sa haba ng bagong ruta, sa dami ng kwento na aming napagkwentuhan, hindi namin namalayan na andito na pala kami sa New Zealand. Ano yung mga 10. dito pala yung ano. Ay, oo, siniksik ko dyan, sorry. Ano? Ah, sarap. Ang sarap ng hangin. Buksan ko lang itong ano natin. Itong ating kama. Tulog na naman to si Kobe, oh. Basta't sa ganitong mahanging lugar, no? Sarap tulog niya. Ito, hindi na namin ninalis yung tali ng last na ginamit namin. Para ko na lang. Madali siyang set up. Mas mabilis na yata kami mag-set up ngayon, no? Grabe ang ganda ng paraiso dito, guys.
Set up din natin guys ang ating tent, ang ating canopy. Kaso guys, pagpasensya nyo na kasi medyo na late. Ito nga pala guys, bago natin binili natin sa Shopee din to guys. Kasi last time, mukhang hindi rin siya effective ha. Magaan. Harangan na lang doon. Ito, harang natin siya. Kailangan pala may harang din kasi napaka nipis niya lang, hinahangin din. Ito pala yung bago nating kaldero. Magluluto sana tayo sa kahoy kaso sobrang napakahangin dito guys. Yun nga, balik tayo sa kwento kanina. Yung Bagyo Dat Christine. plus November. Ayan, nag-tour guide na tayo dahil magagahol na talaga tayo sa oras. So, plano namin kanina guys, magte-tent na lang kami dun kung saan nabutin. Kaya lang, Saka nandito na yung tour oras. guide, oo, andito na rin, malapit na rin naman na lang. Kaya dinaretso na rin namin. So ito guys, ayan, ang purpose nito, bumili tayo ng pangharang kasi last time, ito pa yung tira natin nung nagpunta tayo ng somewhere in Zambales sa San Antonio. Dahil sa lakas ng hangin, kaya ang bilis niyang naubos. Ayun, huminto din yung hangin. Humina din. Ano pa naman yung luluto natin guys? May nag-request. Yan. May nag-request na ang iluluto natin ngayon for today, ulam natin is tinola. Ano ng table natin? Nataranta kasi ako guys. Nataranta ako dahil nahabol ko yung napakagandang view. Sobra. Hindi ko alam kung anong uunahin. Anong uunahin namin. Saan pwesto dahil nga alam mo yun, sabik ka sa lahat na gawin yung ganito, gawin yung ganyan. Ang kaso, ano to? Tabo. Bumili kami ng, ano bang bilhin natin sa Shopee? Ito. Bumili kami nito, may freebie siyang. Ayan, tabo. Dinala na rin namin, baka sakaling gamitin namin. Ayan, lakas talaga ng hangin. Ayan, dito na lang natin sa side na ito. Lagay. Ayan. Grabe yung pinagdaanan ni kulong-kulong natin ngayon guys. Talagang napasabak siya. Sorry. Salamat at naihatid mo kami. Ay, thank you Lord sa paggabay sa amin. At doon sa dalawa naming naging bagong kaibigan. Okay, dalatan na natin to. Ako na. Kanina, meron mag-asawa. On the way kami. Nasalubong namin sila. Mag-asawa, nag-Dubai. Anong sabi niya? Siyang nagtanong, di ba? Kung pupunta doon. Kung pupunta daw ba kami sa New Zealand kasi gusto nilang pumunta, sira daw ang daan. Pero bikers lang sila, pwede sana yun. Oo nga eh. Nagtaka nga rin ako eh. Baka nag-alangan sila dun sa mga tour Mga guide kaibigan natin na tour guide na kabagis. Aita, naiikot daw. Oo, naiikot. Medyo nag-alangan sila. Siguro dahil first sira time. yung daan nga daw. So, Baka feeling nila yung sirang daan, as in lahat ng dadaanan nila sira. hindi ko alam. Hindi nila yata sinilip eh. Pero nung akala nilang magkukan lang din kami, kasi nakita nila yung porsigido kaming tutuloy. Kasama na sana sila. Kaso nung nakita nung lumagpas na kami medyo, nakita niya yung tent namin, ay mag-overnight yata sila. Ayun, kasi dator lang naman sila, pero sobrang hapon na sila nagpunta, sana yung nagaan nila. So kami, trinay namin, tignan nga, kasi is to believe, makita yung daan Kung kaya. Oo, kung kaya ba talaga o hindi. So sinusundan kami nila nung ating kaibigan nga, dahil alam na nila eh. Alam na nilang hindi kakayanin. So, ayun na nga. Hindi nga kinaya. Paliliparan ko lang ng drone yun. Tutuusin. Masusundan natin yung daan. Pero hindi na natin para makatulong din sa kanila nga. Tsaka hapon na. At saka nagmamadali na rin kami. Hapon dahil yun nga, inahabol namin yung view. At the same time, ang daming ipiprepare. Pares yan, hindi na namin nakuhanan. Pasensya na kayo guys, hindi namin nakuhanan ng maayos yung preparation. Ang gagawin na lang ngayon, eto, na-prepare na ni Mrs. yung aming iluluto. Yan, so ako magluluto. Ano pa ba i-prepare mo? Yung charger Ano sabi board. mo? Charger board. Gusto mo na ba? Sige, ayusin mo na rin para maka Ngata-ngata. Oo. Ay. Ay, Hindi ka na ano. sumabit. Okay ka lang. Ay, hindi, okay lang. May Dami na yung kahoy na nakuha. may mga campers kasi ito kasi Kabataan. camping site talaga.
Ang daming face. Ito yung sinasabi. Ha? Phase 1, 2, 3, 4. Oo. Yun lang ang sinasabi ko pares dati. Pag camping site, talagang maraming tao dyan. Eh, kanina medyo kakunti. Eh, sana lang, huwag silang mag-music. Hindi naman natin sila mapipigilan. Siyempre, yun naman ang kanilang purpose dito. Ang problema, pag Music. nag-music sila, eh, sure ball na, copyright yan, siyempre. Oo nga pala. Sana magkanta na lang sila yung sarili. sana. May, parang may gitara sila eh. Ay, sana yun maganda. Kasi yun yung naiisip ko, alam mo ba? Kasi nga ang problema, nung bata-bata pa tayo, gusto nating matutong mag-gitara eh. Kasi walang yung gitara ayaw magpaturo sa... Wala eh. Ganda sana at may gitara. Yan yung isa sa mga... Alam mo yung movie lagi ni Adam Sandler? Alam mo? Ay, favorite namin kasi yun, si Adam Sandler. Comedian na alam mo yung laging sa Rom-com. middle ng part ng kanyang movie, laging meron siyang sariling lyrics niya yata yung mga kanta. Oo, mga kanta. Sariling compose niya, tapos guitar, tapos may bonfire, alam mo yun? 50 First Dates. So sweet ba yung ganon? Tsaka yung, ano na may isa niyang yung nagre-remote siya. Yung click? Click. Click yan. Hindi, halos lahat naman ng ano niya eh. Hindi, yung favorite ko nga, movie niya. Movie niya. Click tsaka 50 First. Gingerbread. Yun, sana. Ito nga, pwede naman kainin to. Oo. Gingerbread, let's eat. Bread talaga, bread. Gingerbread. Dala na ng gutom to. Talagang pag lumalabas tayo, kailangan may strawberry, no? Natataon lang. Parang gusto talagang pumunta ng bagyo ng Bagyo. kulong-kulong na yan, ha? May aso agad. Hi, Kobe. Friend Kobe. yan, friends. Relax, nagulat si Kobe. May ka. Natutulog kasi, sarap tulog niya eh. Ito naman laging tulog. May pilay pa naman si Kobe. Na siguro yan. Siguro may inakyat ka kagabi, no? Kaninang umaga, pagising namin guys, si Kobe. Susumbong siya. Susumbong siya na napilay. Hindi namin alam paano siya napilay. Naririnig ko lang may kinakaulan siya kagabi pero hindi naman siya umiyak eh. Dati last camping namin dito, kasama sila mother, father, ayan, sila utol ko, sila kuya, sila hipag Daddy, ko, Mami, Mika. Daddy, Mami, Mika, saka si Tantan. Nag-camping kami dito, yun yung overnight kami dito. Ang sarap na ng tulog namin. Nalimpungatan pa naman ako. Yung sa lamesa namin, merong Malaking mata. nagsisisigaw ako ngayon. Sigawan ko. Yung Nalimpungatan, talagang gigil na akong binubuksan ko yung tent. Hindi ako makalabas-labas sa tabo. Yung Hindi naman kasi- bata. Akala ko magnanakaw o kung ano. Hindi ko alam kung haypon. Talagang habulin ko siya. Cheese. Kasi ang paningin ko, Tao. tatakbo siya eh. Oo, tumingin sa akin, tapos tumakbo. Tas ang laki ng Tapos parang gusto mata. pang yung parang nagpapahabol pa. Yung nahimasmasan na ako. Kita-kita ko, baka pala. Baka laki ng mata. Ang laking baka. Kinain niya yung isang, So, isang piling ng isang piling saging. ng saging. My God. Magaling na ng baka gabing madilim yun ha. Hindi niya tayo natapakan. Natapakan niya tayo. Doon kami sa kabilang side niya sa puro pine trees. Doon yung napili namin lugar. Kasi gusto lang din naman kasi yung malapit sa CR. Kaya layo ng CR. Yung lakas ng hangin. Grabing hangin guys. Salami. Uy! Ala. Grabe, lakas. Pwede na siguro tong kanin. Bilis malobat ng natin, ilaw. Medyo sablay yung nabili natin sa Shopee na yan. Saan Pero na sabi yung... up to 12 hours daw eh. Saan na yung ham? Okay. Ilang oras? May oras na ba? Wala pa yata. Meron na rin. Isang oras kamo na. Mahina na agad siya. Ay, ang dami mong prepare pala. Ayun na nga, balik tayo dun sa kwento kanina. Yung baka na yun, hindi kasi natin kasama si Kobe. Kaya, walang nagbabantay. Dito lang ako bilib kay Kobe, marunong magbantay sa pagkain, no? Hindi kasi siya yung nangangalong. Alam mo yun?
marunong. Yun na naman, ang lakas na naman ng hangin. Kaya nun mas pinili namin sa ilalim ng maraming pine trees kasi yun, isa pa yun para maprotektahan sa hangin. Pero wala din, mahangin talaga, no? Mahangin talaga dito. Ay, siya nga pala guys, gusto kong magpasalamat personally kasama ni Kobe at ni Tita Carla yung sa panonood nila, Sa no? pagtangkilik dun sa Panonood nyo dun sa vlog namin Vlog. dun sa yung huling sa San Antonio, sa camping. yung nag-camping kami, talagang thank you kami. Alam mo, mababaw lang naman yung kaligayahan natin. Yung alam mo yun, nakakatuwa talaga, wala akong masabi ng date. Super thank you First talaga. 3 days for Medyo natagalan nga lang nasundan yung vlog namin. church board. Yun, oh. Wow. Gingerbread, Kaso, ham, wala na tayong ilan. cheese, pistachios, Bilis na. No, salami, almonds, cheese sticks, strawberries, chocolate, crackers. Yum. Kain na tayo. Bakit ba tayo nagka-camping? Yun. Dati naman natin hobby to. Yun, number 1. Hobby na namin to. Hindi nga lang mag-camping. nagbablog. Hindi lang nagbablog. Videos. Video lang. Hindi rin naman na tayo nagre-reels. As in, video lang. Ewan ko saan ba napunta yung mga pinag-footage natin ng mga video lang. Hiling namin mag-camping. Overnight. Ganito, ganyan. Solo or family. Pangalawa, dito kami masaya. Yung sandaling Ano, chocolate? katahimikan, kapayapaan. Mas ano kasi tayo sa nature kaysa sa city, no? Nature Hindi kami lover kasi mahilig kami. sa ano. Nature lover kami. Pero okay lang naman, pero hindi siya ihahabi. Yung city, yung mga hilig Dito sa kami city. nare-relax eh. Alam mo yun, yung iba yung relaxation pagdating sa yung nature. So, basta dagat at saka yung may bundok. peace of mind. Basta, Pero hindi pa namin na-try nag-hike yung talagang yung hike na sa mataas, yung nagjo-join Hindi sa naman mga pwede. ano. Oo nga. gusto ko sana try natin. Oo, gusto ko rin nung Kaso nga, hindi ka nga. hindi pwede. Tama-tama din yung request niya na mag-tinolad sa ganito. Dahil malamig, mainit na sabaw, partner. Ay, lakas ng hangin. Grabe. Ay. Iibain na na yata ito. Delikado. Hindi yan. Ang bibilis naman malubot ng ilaw natin. Oh? Pinul-charge ko yung mga yun eh. Grabe naman ito. Para naman na may bagyo. Ngayon na guys, naluto na rin. Wala tayong ilaw eh. Okay lang, maganda naman yan po. Ito, naluto din yung tinola natin. Okay, habang mainit, plantakan na natin. Sige, tara. Malakas talaga. Lakas talaga ng hangin dito guys. Sobra. Hindi mo na-expect. May kutsara ka ba? Tinidor lang. Ito pala, nakuha natin sa Shopee. Kutsara, tinidor na tayo. May knife yan eh. May knife pa siyang kasama pero hindi naman natin gagamitin. So tara guys, kaya na tayo. Mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa blessing namin natanggap ngayong araw. Thank you so much po. At sa pagpunta namin dito, sa paggabay sa amin, sa mga ginamang kasangkapan na para makarating kami dito. At thank you rin po Lord sa food na nandito sa amin na pagkainan ngayon. Nawa, gabayan mo kami hanggang sa pagtulog namin, hanggang sa bukas, hanggang sa mga darating na araw. Hindi mo kaming pababayaan naman. Maraming salamat po. Amen. Amen.
Attack the food na tayo. Let's eat. Uy, tinols. Sige, ciao. Ano? Tayo magwa-rice. Kobe, mamaya ka nakakain na. Kakakain lang naman yung bago natin. Bago naman umalis, pinakain na natin siya kanina. Ayan o, tinola po yan. Tinola. Meron siyang sayote. Anong gusto mo? Sayote o papaya? Papaya, sayote ng magsabaw tayo magsabaw at ang lamig. Grabe, non-stop yung hangin. Grabe oh. Ang bilis nga lumamig yung yung tinola. Grabe. Kaluluto lang eh. Hindi na mainit yung sabaw. Wala na agad. Ano ba yan? Dapat to yung habang sinaserve eh, kumukulo. Hindi ka mo pinapatay apo. Yan nga, kumukulo nga. Takpan mo nga para hindi lumamig. Ang lamig na eh. Ang lamig na. Guys, sa susunod na vlog namin, camping namin, comment nyo kung anong gusto namin, kung anong gusto nyong iluluto namin para kainin. Sige na ako. Tama na. Kubi! Nabal na kasi yung mga aso. Nabol niya yung mga malapit na aso eh. Pilay-pilay na Kala mo siya. taga dito. Kabi, gusto mo pata? Tara niya na. Ikaw lang na lang mamaya. Kubi, dito ka na lang. Kainin mo yan. Dito ka na lang. Shit. Malamig. Puka dyan. Huwag kang manghabol ha. Ha? Kung mga habol at tayo dito. Ayun o, kainin mo na lang to. Ayun o. Lamig. Ay, sarap kumain. Lalo't pag gutom. Siguro naman, makakatulog na tayo ng maayos nito. Oo naman. Buti may kumot ako. Ang dalawang kumot. Yun ang mabuting hindi mo nakalimutan. Ay, thanks God. Busog. Pakainin na natin si Kubi. Para naman, di ba, Kubi? Ang dami ng pagkain. Maligo yan Ayan, kanina. Nakanin ka ba siya? Konti lang. Hindi nakasya sa pagkainan niya. Saktong-sakto. Ba't dyan mo tinulo, be? Hindi tinulo yan, tinula. Dyan tayo eh. Ay, thanks God. Bonfire na tayo. Ay, grabing lamig. Kaya pala tinawag na New Zealand to Hindi lang Bakit? sa mga pine trees. Ha? Hindi lang dahil sa mga pine trees. Dahil malamig. Okay. Para tayo magpainit. Mabilis lang yan apoy. Dito pa nga lang ganito. Paano pa kayo sa New Zealand talaga? Sa Chicago Nasa Chicago. Windy City. Ay,
Grabe pa din ang lamig. Kanina nung nasa biyahe tayo, alam mo yun, nakakapagod din, no? Pagod ka nga eh. Grabe yung... Adrenaline. Siguro, panahon na para magkaroon tayo ng cameraman. Ang hirap Kaya nga, eh. pagod ka. Alam mo yun yung gusto mo. Drive mo, tulak mo, set up. Pero syempre, ginagawa natin yun para naman, eto paano, maganda naman yung mapapanood ng ating mga viewers. Kanina nga nung kausap ko si Kuya eh, sabi ko nga sa kanya, masakit din kasi nakikita mo sila sa city, nandyan namamalimos. Sabi ko nga eh, kung bakit wala bang kuha ng gobyerno para sa kanila na pagkakakitaan ba? Meron naman daw. Indigenous. Mayaman nga sila kung totoo sila. Meron naman daw, sabi niya. Kaso nga, depende daw sa mga humahawak. Ang bagay. Eh ngayon, sabi niya, yung mga yun naman daw na nasa sinasadya na daw talaga nila yun, yung mga namamalimos. Yung mga bumababa. Oo, kasi nga daw, dito naman, kung dito lang naman daw sa lugar na ito, sa lugar nila, Tanim talaga. meron talagang ikakabuhay. Oo, hindi magugutom mga ano dito. Yun, siya na rin Oo, mismo yung nagsabi na tingin. bumababa yung tingin sa pangkalahatan dahil sa ginagawa nga nila. Which is hindi naman dapat naman kasi. Sabi ko nga sa kanya, tutusin yun, mas maano pa sana kayo dahil kayo may mga sariling baka, may mga kalabaw, may lupain. Hindi ka pares namin. Natin na iba na Bibili ka. nasa ano nga, wala ka naman sariling bahay, wala ka rin sariling lupa. Hindi ka pares sa kanila dito, sipag lang talaga. Kaya sabi ko nga, yung lifestyle nga nila, tutusin, mas maganda pa. Yun nga lang, in terms of medication, medical assistance, or medical Siyempre, remote. yun lang ang mahirap. Paano ba sa community nila dyan kung meron bang center? Wala daw. Eh sana kahit man lang ganun sana. Meron. Kasi in case of emergency, paano na? Wala sila kasing steady. Meron yung mga nag-outreach program. Meron naman yun. Kaya nga sabi ko, gusto ko nga minsan mabisita yung lugar din nila kung sakali makita yung makapag-camping kasama din yung mga lokal. Kasi masasarap din kasama yung mga... Tsaka masarap magkaroon ng kaibigan na ganyan. Oo. Grabe yung lamig, oh. Kahit ang lapit natin sa... Walang problema. Walang problema kasi yung hangin pa ganun, yung init hindi totally makalapit. Pag ganun siya, pero... Totoo sila okay lapit-lapit na, eh. no? Oo. Kanina, ang sarap pa ng kwento ko sa daan. Na kesyo, dito yung tamang daan, dito yung ganito, ganyan, yung pala. Grabe na. Alam niyo yung bridge na dinaanan namin kanina, guys? Yung baka. Yung bakal. Yun naman kasing bridge na yun, hindi naman kasi ginawa talaga yun para daanan ng sasakyan, tao, o ano man. Ang tanging nakalagay doon is napakalaking tubo, pipe, para sa black sand mining. Dati. Nung inalis na yung pipe na yun, yun na. Ginawa na rin ng daanan. Kaya yung iba, baka nagtataka kung bakit ganun lang yung pagkagawa ng bridge. Hindi talaga yung bridge. Yung hindi sila na-i-sturdyhan, hindi daw matibay. Hindi naman talaga daanan yun. Pero sabi niya nga kanina, meron pa nga daw dumadaan Foreign, doon. Na naka-Innova, dinadaan niya. Sabi ko, kasya ba doon ng kwan ka ako? Oo daw, kasya. Lang daw. Basta isa lang. Oo, isa lang talaga. Pero hindi ko na-expect na may magdadaan ng sasak 4 wheels doon. Oo, ito naman yung paakyat. Eh, ikaw ba naman, i-risk mo ba yung kondom? Sabagay, baka kaparehas natin silang makulit mga pasaway. Ang sarap lang yung nakakapasyal ka talaga sa mga ganitong lugar, no? Nakakapag-camping. Kanina kumakain tayo, di ba? May nagluluto, sabi ko. Kung bakit tayo nagkakamping. Ano, Ito. sabi naman na yata, no? Oo, ganito. Diyos ko, kahit nasa labas ng bahay, nagkakampi. Oo, sabagay guys. Actually, totoo yan. Kahit nasa labas kami ng bahay noon, nagtatent kami. Pag naisip. Kawawa naman si Kobe. Saan ba yung napilay sa'yo? Sa nakikyutan pala kay Kobe, no? Ito si Kobe. Ano sasabihin mo, Kobe?
Thank you po. Nakikitan kayo sa akin. Kaya, tanong ko lagi kung sinasama ba natin lagi. Oh, yun na naman. Psst. Nagbinubugaw niya yung mga pumupunta dito. Dito ka na. No, diyan ka na lang. Matulog ka na. Umakyat ka na dyan. Umakyat na siya sa niya. Higaan niya. Ang kulong-kulong. Yan, speaking yan, pag hindi ka pa sumasakay, hindi ka pa nagpapandar ng motor, nauuna na yan sa yung sasakay. Kahit saan yan, sa palengke, mapa-grocery nga, gusto pang pumasok. Mahilig sumama yan kahit saan magpunta. Pag naubos na siguro to guys, patutulog na rin kami. Oh, sarap po. Yeah, boy. Ooh. Ang ganda oh. Kaya nga eh. Morning guys. Morning. Baka may muta na naman tayo kapares nung nakaraan. Double check muna natin. Time check, anong oras na? Yung cellphone ko eh. 6:15. 6:15. Kanina na yun. Grabe, halos kanina lang na-stop yung malakas na hangin. Pero masarap naman tulog ko. Matulog ka na maayos. Gili ka. Diba? Ayos dito talaga. Ano yung hangin? Ang lakas. Sige, para bangon na tayo guys para makapagluto. Let's go. Si Kobe, grabe lang. Uy, maliwanag na yan. So ito na yung view ngayon guys, maliwanag na. Grabe, parang wallpaper ang dating.
Sobrang lamig. Tara, luto na tayo. Attack the food. Let's eat na tayo, guys. Nagra-rice ka? Sinangag. Tuna with egg, scrambled egg. Pero grabe yung experience as usual dahil lagi naman tayo dito. Same pa rin. Mahangin, malamig. Pero pag ganitong araw, pag yung araw hindi na siya malamig, ano? Pasikat na rin. Pero late naman lumiwanag dito, mga pa 7 na, no? Oras na ba? Time check. Alas 8 na. So 8, doon pa 7:28. lang medyo umiinit. Kumapagat na. Pero 5:30 madilim pa. 6 lang talaga yung saktong liwanag. Egg tayo. Tapos may baka pa rin kagabi. Pero malayo na. Malayo naman naman. Parang nagmumumo siya kanina. Yung pinagtataka ko bakit hindi kinahulan ni Kobe. Kaninang kagabi, halos lahat na magpunta dito. Nagkalat ang aso. Ang daming aso. Pero hindi sila makalapit dito. Dahil sinisindak sila ni Kobe. Naririnig ko, bigla na lang umiiyak eh. Hindi siya Andyan sa lang labas yun. ng tent. Hindi siya natulog sa labas diba? Ng tent. Sa mga hindi nakakaalam, guys. Hindi pa makapunta rito. Oo. Ito kasi yung tinatawag na the lost barangay. Hindi naman minsanang bigla ang lumubog, kundi yung dahan-dahan. May time na makapaglikasan ng mga tao. Yung nakikita nyo yung church na may Yung nakalutang na lang, church Tuktok na lang. na lang. Oo, tuktok na lang ng church yung nakita. Kasi may time visible, may time hindi daw kasi yung height. Depende sa Saan? taas ng tubig. Sa summer yan sigurado. Makikitang-kita nyo yan. Nagpunta na rin tayo, diba nung nagbangka tayo papunta dito? Dati kasi, nung unang mga punta-punta namin dito, nagbabike lang kami, nagkukulong-kulong. Minsan, umikot na rin kami doon sa kabilang side. Nasubukan din naming magbangka. Kasama Punta rin, dito? Oo, kasama rin ng family. Kasama namin si Soy Soy Gaming nun. Tapos yun, sa bangka, hindi ko na sigurado kung 200. 1 to yata tayo. 1 to yung dalawa. Dalawang bangka tayo eh.
Parang 200 yata per head. 200 per head. Hindi ko rin alam. Balikan May na pace naman. na rin ba yun nun? Parang wala hindi pa. pa, no? Wala pa. Isa Hindi ko pa sigurado. lang siya. Yung sa kabilang dulo. Ay, doon meron lang meron. yata. Oo, doon lang. Mm. Yun naman ay private property, no? Mm. Dati. Tapos dito noon, walang ibang tindahan, kundi yung nandoon yun. Oo. Yung kubo lang na yun. Pa-tree house. Oo, yung treehouse na yun. May nagbabantay dyan dati nakatira mag-asawa. Tapos may mga Martinez sila. Martino sila. Anong alam na salita nun? Pangit. Pangit, maganda. Madalas lang daw nilang guest dito noon. Si Albert Martinez. Sabi nga niya, suggestion niya, huwag i-open sa public. Kasi para ma-preserve yung nature. Hindi naman siya yung, kumbaga suggestion lang naman. Oo. Hindi naman sa pinagdadamot o ano. Kasi alam mo naman, sakit na ng human. Tingnan mo, ang daming kalat na plastic yung iba. Pero may mga nag-maintain naman ng bawat place. Oo, ngayon meron na nagme-maintain bawat place. May Nabigyan pa naglilinis. trabaho yung mga ano, Mm. taga dito. Kasi nga, di ba, na wash out unti-unti yung barangay. Yung pagtas ng pinutubo, nagsilikas yung mga katutubo. Sabi niya kahapon. Iba-iba. Sila nag-retain. Silika, sumabot pa ng Mindoro. Ang dami nga. Mindoro, Sabi, buti nga sila. Pampanga, Tarlac. Sila pala nakalikas. Kako nung time na yun kasi sila mother kami noon, nung bata kami. Hindi kami lumikas kasi wala kaming sasakyan. Kami Wala. sa ano, Olongapo. Wala din kaming lilipatan. Alam mo na, sa Pilipino, masakit na iwan ng bahay. Sa inyo ba yung nasira? Yung bahay mo? Yung bahay Muntikan. matanda? Muntikan kasi sa kapal na ng ano daw, ng ash. Nililinis daw nila yon yung bubong. Kaya hindi bumagsak. Enjoy talaga dito pag nagpunta kayo. Pero syempre, sa camping site hindi mo maiwasan may ingay. Normal lang naman yun. Kapatugtog. Pero Kasi depende sa... yung sa tapat namin dito, Ang ganda. maganda yung music nila kasi sa church nga sila, tama nga, lumapit kanina yung isa, nag-approach. Yun nga, natanong ko kung sa church ba sila. Sa church nga daw sila, kaya pala kompleto sila. Meron Yung sila gitara, may flute, meron pang violin. Actually gusto sana naming makijoin kagabi, kaso siyempre nakakaya din naman. Shout out sa inyo mga kaibigan. Tapos marami rin nag-aalok dito. Mga tinda. Oo. Prutas. Ayun ang isang naging kabuhayan din ng mga Accessories. kababayan natin dito na katutubo. Kasi Ano, karoon sila ng trabaho, pag-tour guide. Kaya gusto ko sana ngang ipakita sa inyong mabuti kung saan yung daan para hindi kayo malito. Kaso parang yun ang iniisip ko kagabi bago matulog. Parang huwag na lang yata kasi parang hanap buhay nila eh. Hindi, choice naman nila. Pwede mo naman may ating daan. Kasi parang tulong na lang din. Alam mo yun? Madali lang naman sundan kasi malaki yung daan. Yung das-das. Ang malilito lang doon yung pag dumiretso ka doon yung mapupunta doon sa sitio. Dapat kakanan. Maganda rin yun, maligaw. Para ako experience. Tsaka makakakita ka ng kabagis. Actually kahapon, papunta kami dito. Ewan ko kung napansin mo yun, Han. Meron akong habang nagdadrive ako, may dalawang butterfly. Nagpunta sa dito ko sa dito habang umaandar kami. Ano to? Sabi ko. Dalawa ba kayong dalawa na yun sila Dalawa kuya? yun. Oh, yun nga eh. Yun nga ang iniisip ko eh. Kasi pagdating Sasamahan dito, tayo. may dalawa pala. Yun siguro, may dalawang... Itim na butterfly. Oo, black na butterfly yun eh. Sa, ano kayo ito? Itim pa. Parang nag-alangan ako eh. Sabi ko, Ayun na nga yun sila kaya kuya to? tour guide. pero hindi ko pinansin dahil unang sign pa lang naman eh. Pangalawa, yun doon nasa tulay yun sa lumang bridge.
ilang beses kong inattempt yun, 3. Yung pangatlo kasi doon ako nakaarangkada, no. Sabi ko, oh, binigyan parang pag ito hindi pa umakyat ka ako, sa isip-isip ko lang. Hindi na Balik kami tayo sa tutuloy. ano. Oo. Eh nakaakyat naman. So sabi ko, pwede pa rin ako. Awa ng Diyos, narating naman kami ng ligtas. Nga pala yung keyword na sinabi ko sa'yo. Campo Holy. Dahil sa pagpapasalamat ko, no, sa 4K views. Masaya na ako dun sa YouTube. O sige, 5K. 5K na ba? Siguro sa 5 dahil 5K yun, no? 5 mag-i-email. Ito, yan. I-type nyo lang yung keyword Campoholic, tapos slash yung Gcash nyo, no? Gcash. Yung Gcash nyo. Email nyo dito sa Email. email nila sa kobiawaw@gmail.com. Yan. So kung sino yung una, tapos yung pang-5, pang-10, pang-15 at saka pang-20. Yun. Maliit na bagay lang naman, tagto 200 lang. Tagto 200 lang, pero kumbaga ay pang-load lang ba. Muli guys, ito nagpapasalamat. Maraming salamat sa inyo. Thank you guys sa suporta. Meron pa palang isa na kwento ko nga pala. Yung nakikita niyo yung kulay green doon. Hindi ko alam kung medyo hagip sa drone. Yan sa may lake na yan. Kasi kung titingnan niyo sa map yan, makikita niyo kung yung bakas nung minahan nung araw. Yung Bison Mining. Yun doon. Yan, yan yung Bison Mining. Naging produkto rin pala si tatay ko dyan nun. Si tatay. Nagtrabaho din daw siya dyan. Dahil napakalaking minahan niya. Kasi kung titignan mo yung bakas Ang laki. sa mapa, napakalaki talaga. Pero ngayon, dahil matagal naman na siya hindi nag-operate, green na siya. Green na ulit siya eh. Dami na rin, may mga nagtanim na, kaya yun yata yung parang naging dahilan kung bakit walang naliligo dyan sa lake. Oo. Kasi baka nga yung waste, Yung waste pa ng mga dati pa. waste nung araw, Meron pa. kung meron pa. Hindi naman kami sigurado. Pero Pero yun sabi yung kasi nila sabi kasi nila din dito. dati yun ewan ko lang ngayon kasi wala talaga ako may nakita ka na ba naligo dyan? Wala. Meron lang yung naglulublog. Tas may mga shell kasi dyan. Maraming shell dyan na nagkalat. Pero Nakapagluglog na rin tayo dati. Pero Luglog sa lang. mababaw lang yung bagong magtuhod. pre, hindi rin sapat ang aking kaalaman kaysa baka mamaya maraming mag-comment na nagmamaro tayo dyan. Kumbaga dagdag kaalaman lang din naman para kahit pa paano pag nagawi kayo dito may idea na rin kayo kahit na hindi kayo makipag-usap sa mga lokal dito, pero okay Mas guys, maganda makipag-usap din kayo sa mga lokal dito kasi mas ma-enjoy nyo yung pag-stay nyo dito kung meron kayong kahit saang lugar basta meron ka nakakausap. Ako yan yung isa sa mga gusto ko, yung kahit saang lugar ako magpunta meron akong mga kausap Kaibigan. na Marami siya lokal. Friendly yan, friend. Well, anyway, lumamig ng aking kape. Dito sa amin, siningil lang kami ng 150 50 overnight na yun. Ayan, kasi ang 4 wheels dito 800, 600 to 800 yata. Yung pag-camping namin, kung nakapack na kami ng kulong-kulong, no? Tapos habang nasa biyahe, doon pa lang namin inisip kung saang lugar kami. Kumbaga, mas maganda kasi yun kaysa yung plano ka ng plano ng kung saang lugar. At least yun, minsanan. May sumpa kasi yung plano. At least yun, matutuloy at matutuloy. Kasi Diba? doon na Wala na ready na kayo. Ang gawin nyo na lang, Basta kami may lagi. option kayo na 1, 2, 3 or 4 or 5. Sa option nyo na yun, kung sa alin doon, para hindi naman yung pupunta kayo ng as in talagang wala naman kayong alam sa lugar, mahirap din. So yun na guys, okay. Hi. See you sa next vlog. Bye bye. Thank you. Thank you. Peace.